Ngayong taon, ang 18-day campaign to end violence against women o VOW ay may temang United for a VOW-Free Philippines kung saan ito ay nagsimula noong November 25 at magtatapos ng December 12. Sa Barangay Bagong Ilog, nagsagawa ng whole-day seminar para sa mga bagong uupong VOWC at BCPC officers ang Gender and Development at Peace and Order Committee na pinamumunuan ng bagong halal na barangay chairperson Bing Avis kasama ang co-chairperson ng komite na si Kagawad Arvin Banaag. Ang seminar po na ito ay pagbibigay o dagdag kaalaman sa mga bago po nating VOWC officers para po sa pagharap nila sa kanilang mga kliyente ay meron po silang karampatang kaalaman kung paano po ang kanilang gagawin. Ito pong proyektong ito ay hatid po sa inyo ng Gender and Development Committee sa pamumuno po ng ating barangay chairman, Konsehal Bing Avis, at ako po ang inyong pong kagawad Arvin Banaag po na kanya pong co-chairperson ay naisip po ang programang ito. Pinangunahan ang pagbibigay kaalaman sa nasabing seminar ni Police Captain Mariper Embala. Siya po ang napili nating resource speaker dahil siya po ang madalas na ka-coordinate ng ating mga VOWC. Kaninang umaga, tinuro ko na sa kanila yung about sa VOWC, yung sa Republic Act 9262, kung sino yung mga biktima at maaaring liable na mag-violate ng 9262, kung ano yung mga remedies at saka mga information na dapat nilang itulong doon sa ating biktima. Ang Republic Act 9262 ay ang batas na naglalayon para sa karahasan laban sa mga kababaihan at kanilang mga anak. Nakasaad rin sa batas ang mga pagsasagawa ng pangangalaga para sa mga biktima, ang mga parusang itinakda at para sa iba pang mga layunin. Para ma-educate din po, ma-educate nga po sila, yung mga VOWC natin at BCPC, para alam nila na yung proseso at hindi magpaulit-ulit yung ating mga complainant na pabalik-balik at may direksyon, kumbaga may direksyon yung pag-sampa nila ng kaso kasi minsan, kaya din yung ating mga complainant is na nawawalan ng drive ba na mag-pursue ng case kasi nga yung minsan natatagalan sila sa proseso, di ba? At minsan yun nga pabalik-balik kasi nga may mga iba na hindi pa well trained na mga VOWC BCPC officers natin. Kaya yun, para maiwasan yung ganon, is eto, nagpa-seminar si CAP para nga ma-equip yung ating mga VOWC BCPC dito sa Bagong Ilog, lalo na puro sila baguhan. Hinihikayat din ng kapitan ng pulisya na magkaroon din ng seminar na kung saan ang magiging tagapakinig naman nito ay ang mga kababaihan na maaaring maging biktima ng karahasan. Nang sa gayon ay magkaroon din sila ng kamalayan hinggil sa mga batas na naitakda at basta't masunod lamang ang mga proseso ay makakamit nila ang hustisyang nais nilang makamtam. Sa mga Pasigueño po, sana, lalo na sa mga kababaihan, maging aware po tayo sa ating mga karapatan. At wag po nating hayaan na maulit o maging paulit-ulit yung mga karahasan o abuses na nararamdaman nyo. At meron po tayong malalapitan, andyan po ang mga VOWC at BCPC officers, kami po sa WCPD, andyan din po ang ating social worker, ang sa DSWD, sa Pasig LGU, na handa pong tumulong sa inyo para po matulungan kayo na makaalpas dun sa lahat ng karahasan na nararanasan nyo po. At sa mga kalalakihan naman, sana po maging aware din kayo, pag may ginawa kayong crime, meron po talagang karampatang parusa lahat. Itigil na po natin ang pananakit sa mga kababaihan at sa ating mga anak para maging masaya at maayos po yung ating buhay at dito ang ating community. Nag-iwan rin ng mensahe ang konseho ng punong barangay para sa mga residente ng Bagong Ilog kaugnay rito. Ito po ang mensahe po ng konseho ni Kapitan Bing Avis kasama po ang Gender and Development at ng Peace and Order. Makakaasa po kayo na ibibigay po namin ang nararapat pong serbisyo para sa inyo, para sa Peace and Order ng ating pong barangay. Asahan niyo po ang suporta ng ating mahal na Kapitan Bing Avis. Ako si Just Ignacio para sa latest ng iNews Pasig.